Marshall Peak, Kabanata 5057. Mr. Storyteller. Nang marinig iyon, sumimangot si Yang Kai. Wala ba talagang kapakipakinabang na impormasyon? Umiling ang isang nahihiyang Tangkiu. Ang tanging maibibigay namin sa iyo ay isang listahan ng 100 pangalan. Kung ang isa sa kanila ay talagang Black Ink disciple na marunong magpino ng mga worship, kailangan mong alamin ng mag-isa. Tumanggo si Yang Kai at marahang tinapik ang mesa. Ang impormasyon na ibinigay ng mga nasa Yin Yang Pass ay limitado, na kung ano ang inaasahan niya. Kung napakadaling alamin ang pagkakakilanlan ng Black Ink disciple, hindi sana sila humingi ng tulong sa kanya. Ito ay natural lamang kahit na dahil ang Black Ink clan ay talagang gagawin ang kanilang makakaya upang protektahan ang isang mahalagang talento. Kahit na ang ordinaryong Black Ink clansman ay hindi malalaman ang ganoong impormasyon sa loob, kaya paano makakalap ang mga tao ng anumang kapakipakinabang na mga pahiwatig? Bagaman hindi kami makapagbigay sa iyo ng anumang konkretong impormasyon, iniisip namin na ang Black Ink disciple ay malamang na naninirahan sa kanilang Royal City. Royal City. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Tumanggo si Tangkiu. Oo, ang Royal City, kung saan matatagpuan ang kanilang Royal Lord. Kung ganoon, ito ay magiging isang mahirap na gawain. Naramdaman ni Yang Kai ang paglubog ng kanyang puso. Kung talagang nakatira ang Black Ink disciple sa Royal City, kahit na ang Old Ancestor ay maaaring hindi siya mahuli ng buhay. Noong una ay naisip ni Yang Kai na hanggat maaari niyang malaman ang kinaroroonan ng Black Ink disciple, maaari niyang subukang magpadala ng mensahe pabalik sa Yin Yang Pass, at sila na ang bahala sa iba pang bagay, na malamang na kumilos ang Old Ancestor. Sa puntong iyon. Gayunpaman, kung talagang naninirahan ang Black Ink disciple sa Royal City, magiging walang silbi ang Old Ancestor na gumawa ng hakbang, dahil hindi madaling makitungo sa sinumang Black Ink Clan Royal Lord. Pagkatapos pag-isipan ito saglit, sinabi ni Yang Kai. Ano man ang panganib, kailangan ko munang maghanap ng daan papunta sa teritoryo ng Black Ink Clan. Nagkaroon ba ng anumang labanan sa pagitan ng Yin Yang Pass at ng Black Ink Clan kamakailan? Sumagot si Tangkiu. Oo, 10 taon na ang nakalilipas, sina Wu Qing at Ding Yao ay nagsanib puwersa para sumisid sa teritoryo ng Black Ink Clan at gumawa ng eksena. Gumanti naman ang Black Ink Clan bilang tugon. Kahit na hindi pa nila na-marshal ang kanilang army para salakayin ang Yin Yang Pass, nagkaroon ng maliliit na salungatan. Hindi rin sila tumitigil sa panggigipit sa mga resource harvesting areas na inookupahan namin. Nang marinig iyon, mukhang naguguluhan si Yang Kai. Wala bang void Yin Yang mirrors sa Yin Yang Pass? Bakit may mga salungatan pa rin sa Black Ink Clan sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan? Ang paraan ng pagpino sa void Yin Yang mirrors ay kumalat sa Great Passes. Ang Universe World sa Blue Sky Pass na inookupahan ng mga resource harvesting area ay inilipat pabalik sa Blue Sky Pass, kaya maaari lang silang kumuha ng mga mapagkukunan sa kanilang pintuan. Hindi na nila kailangang pumunta sa malalayong lugar. Sa ganoong paraan, ang kanilang kaligtasan at kahusayan ay lubos na napabuti. Kahit na natuklasan ito ng Black Ink Clan, wala silang magagawa dahil hindi sila mangangahas na maglunsad ng pagsalakay. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan sa Blue Sky Pass ay dumanas ng malaking pagkatalo mahigit 10 taon na ang nakalipas, at sila ay nagpapagaling pa. Ipinaliwanag ni Tangkiu. Gumawa kami ng ilang void Yin Yang mirrors, at talagang kapakipakinabang ang mga ito. Nasa kalagitnaan pa rin tayo ng paglipat ng mga Universe World na iyon pabalik. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay hindi tumitigil sa panggigipit sa amin, kaya ang ilan sa void Yin Yang mirrors ay nasira. Kaya't nahuhuli ang aming pag-unlad kaysa sa Blue Sky Pass. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai. Ang void Yin Yang mirrors ay mga artifact na ginawa niya para sa kanya, kaya madali niyang makontrol ang mga ito. Gayunpaman, mas mahirap para sa iba na gamitin ang mga artifact na ito, kaya hindi nila nagawang ilipat ang Universe Worlds ng mabilis at madali gaya ng ginawa niya. Bukod dito, ang Black Ink Clan sa Yin Yang Theater ay halos buong lakas, kaya naman mas matindi ang kanilang panliligalig kaysa sa Blue Sky Pass. Dahil dito, ang mga salungatan ay nagpapatuloy pa rin sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan sa Yin Yang Pass. Iyon ang dahilan kung bakit ako na-hold up noong pabalik na ako. Sabi ni Tangkiu. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Nakatagpo ka ba ng isang Territory Lord? Tanging isang Territory Lord lang ang makakasakit kay Tangkiu. Sumagot si Tangkiu. Oo, mayroong isang Territory Lord. Bamantong hininga si Yang Kai. Kung gayon, magiging madali ito. Nang marinig iyon, lumingon sa kanya ang army commander at nagtanong si Fei Yushan.
Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Tulad ng alam mo, sa nakaraan, napilitan akong magpanggap bilang isang Black Ink disciple sa teritoryo ng Black Ink clan para mabuhay ako. Noong panahong iyon, nasa 6th grade pa lang ako, at ang nagtangkang suruan ako ng Black Ink strength ay isang high-grade Black Ink clansman lang. Ngayon, ako ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya kung gusto kong magpanggap bilang isang Black Ink disciple, isang feudal lord o territory lord ang kailangang kumilos. Upang makakuha ng higit pang impormasyon, sa palagay ko ay magkakaroon ako ng mas malaking pagkakataon na makamit ang aking layunin sa pamamagitan ng pagsunod sa isang territory lord. Kaya naman, kailangan ko ng territory lord na magpapasama sa akin gamit ang Black Ink strength nila para maging Black Ink disciple niya ako. Sa wakas ay natanto ni Fei Yushan ang intensyon ng nakababatang lalaki. Gusto mong sumali sa labanan sa isa sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan at mahuli. Oo. Magiging peligroso iyon. Sumimangot si Tang Qiu. Mula nang i-deploy ang Purifying Black Ink battleships, wala pang tao na nakorrupt sa nakalipas na 20 taon. Kung bigla kang nakorrupt ng Black Ink strength, maaaring maghinala ang Black Ink clan. At saka, kung determinado ang territory lord na patayin ka, paano mo lalabanan? Sinabi ni Yang Kai. Mayroon akong paraan para matiyak na hindi sila maghay-hinala. Kahit na ito ay mapanganib, ako ay malamang na magtagumpay. Sa kabilang banda, hanggat maipakita ko sa kanila na mahalaga ako, ayaw akong patayin ng territory lord. Ang isang 7th grade Black Ink disciple ay mahalaga sa isang territory lord, lalo na kung ang 7th grade human ay mas makapangyarihan kaysa sa iba sa parehong grado. Iyon ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ni Zuf ang territory lord si Bai Yi noon. Nagpalitan ng tingin ang army commanders at tumango. Nang makita iyon, sinabi ni Yang Kai. Dahil lahat tayo ay nasa iisang pahina, kailangan na nating pumili ng isang territory lord na aking susukuan para mas madali para sa akin na gawin ang gawaing ito. Ipaubaya ko na sa inyong lahat ang desisyong iyon. Bukod pa rito, kailangan nating maghanap ng angkop na pagkakataon. Sumagot si Wu Qing. Huwag mag-alala, gagawa kami ng isang komprehensibong plano upang mabawasan ang panganib. Kung gayon, guguluhin ko kayong lahat. Sinabi ni Tang Qiu. Maaari kang bumalik ngayon. Ipapaalam ko sa iyo pagdating ng tamang panahon. Oo, aalis na ako ngayon. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Nga pala, mamasyal sa marketplace kung may librerag oras ka. Biglang sabi ni Tang Qiu. Hindi direktang sumang-ayon si Yang Kai sa kahilingang ito. Sa totoo lang, kung hindi dahil pinilit siya ng batang babae na magtungo sa marketplace, hinding-hindi niya gugustuhin pumunta sa mapahamak na lugar na iyon. Wala siyang ideya kung bakit biglang gusto ni Tang Qiu na bisitahin niya ang marketplace. Hindi nagtagal ay umalis siya sa army headquarters, ngunit pagdating niya sa kanyang patio, nakita niya ang isang maliit na figure na nakaupo sa hagdan sa harap ng pinto. Marahil ay matagal na siyang naghintay, kaya't mahimbing siyang natutulog habang nakasandal ang ulo sa frame ng pinto. Lumapit si Yang Kai sa kanya, ngunit tila hindi na siya madyay gising anumang oras. Nakatitig sa maliit na batang babae, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at tapikin ang ulo nito. Dahan-daang bumangon ang batang babae at kinusat ang kanyang mga mata. Halatang inaantok pa siya. Nasaan ka? Kanina pa kita hinihintay. Pumunta ako sa army headquarters para asikasuhin ang ilang bagay. Tila hindi narinig ng batang babae ang kanyang sinabi. Sa halip, tumingin lang ito sa kanya at sinabing, Yang Kai, gutom na ako. Tara na. Kukuha tayo ng steamed stuffed buns. Sagot ni Yang Kai. Tumalon ang batang babae at tuwang-tuwang sumigaw. Steamed stuffed buns. Dumiretso sila sa marketplace. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa restaurant, nakita niya si Liu Jiping, na nakasuot ng simpleng damit na gawa sa bahay, nagsusumikap sa paghahanda ng kwarta. Ang kanyang mukha at buhok ay natatakpan ng harina. Namula ang mukha ni Yang Kai sa nakita. Itong lubos na iginagalang na Western Army Commander ay nasa Army Headquarters ng Eastern Army ilang sandali lamang ang nakalipas, ngunit narito siya ay kumikilos bilang mayari ng isang steamed bun shop ngayon. Nakaramdam ng awkward si Yang Kai dahil alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Gaya ng dati, malugod silang tinanggap ng kamay ng tindahan sa restaurant at hindi nagtagal ay naubos ang 10 basket ng steamed stuffed buns. Kadalasan, maaaring bumalik si Yang Kai sa kanyang silid sa puntong ito dahil kahit na ang maliit na batang babae ay isang malaking kakainin, madali siyang mapanatag sa ganitong dami ng steamed stuffed buns. Gayunpaman, hindi niya hahayaang umalis si Yang Kai sa araw na ito. Ano pa ang gusto mong gawin? Naguguluhan na tanong ni Yang Kai.
Itinuro ng maliit na batang babae ang isang partikular na direksyon. May tihaw sa kabilang dulo ng kalye. Napaka-interesante ang mga kwentong sinabi ni Mr. Storyteller. Curious na tanong ni Yang Kai. Mr. Storyteller, bakit hindi ko siya nakita kanina? Halos araw-araw niyang binisita ang marketplace na ito nitong mga nakaraang araw, kaya pamilyar na siya sa lahat ng mga tindahan dito. Alam din niya ang pagkakaroon ng tea house, ngunit hindi pa niya nakita doon ang Mr. Storyteller, na ito nang dumaan siya sa tindahan. Humajijik ang batang babae. Iyan ay dahil umalis si Mr. Storyteller sa bayan upang maglakbay sa paligid kanina. Kababalik lang niya kahapon. Biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Yang Kai. Sa pangunguna ng batang babae, hindi nagtagal ay nakarating sila sa tea house. Napuno ng mga tao ang lugar, at maraming mesa sa sahig. Nasa harapan nila ang isang hubog na babae, na nakasuot ng magarbong costume, na nakatayo sa plataporma. Kumakanta siya ng isang kanta sa malambing na boses. Napakahusay ng pagganap kaya umani siya ng palakpakan mula sa mga manunood. Huminga ng malalim si Yang Kai nang makita ang gayong pagmamadali. Sa kabila ng maraming beses nang bumisita sa marketplace na ito, hindi pa rin siya masanay. Dapat pansinin na ang mga manunood at ang mga awit ay pawang Heaven Opening Realm Masters, na marami sa kanila ay nasa 7th grade at maging sa 8th grade. Wala na bang magandang gawin ang mga nasa Yin Yang Pass? Sa ganitong paraan, tila pamilyar ang batang babae sa lugar habang hinihila niya si Yang Kai patungo sa isang bakanteng mesa. Isang kamay ng tindahan ang kaagad na lumapit sa kanila. Ano ang gusto mong i-order? Parang pamilyar kay Yang Kai ang boses, at sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, siya ay natulala, dahil ang kamay ng tindahan ay walang iba kundi si Ching Koy, kahit na ang kanyang sunod Sunyuren ay hindi katulad ng dati niyang sarili. Ching. Tawag ni Yang Kai. Ching Luoti, ito ba? Pinutol siya ni Ching Koy. Magaling, ito ang pinakamagandang tsaa na mayroon kami sa tea house na ito. Tinitigan siya ni Yang Kai na para bang tanga ang huli. Tila hindi napapansin ang kanyang ekspresyon, nagtanong si Ching Koy. Ano pa ang kailangan mo? Sinabi ng batang babae. Mga merienda. Mabuti, bigyan mo ako ng sandali. Magiliw na tugon ni Ching Koy at tumalikod para umalis. Ilang sandali pa, isang plato ng prutas at ilang nuts ang nakahain. Walang alinlangan na ang serbisyo dito ay top-notch. Nang matapos ang mga awit, matikas siyang bumaba sa plataporma. Sa sumunod na sandali, umakyat sa entablado ang matandang Mr. Storyteller. Sa sandaling makita ni Yang Kai ang taong ito, hindi niya naiwasang idiin ang kanyang mukha sa kanyang palad. Gaya ng inaasahan, si Mr. Storyteller, na sinasabing kagagaling lang sa paglalakbay, ay walang iba kundi si Tang Qiu na nakita ni Yang Kai sa Army Headquarters kanina lang. Sa halip na manatili sa kanyang silid upang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala, pumunta si Tang Qiu sa marketplace upang magkwento. Ang lahat ng ito ay lubos na hindi wasto. Gayunpaman, hindi pinansin ni Tang Qiu si Yang Kai habang sinulyapan niya sila at naglagay ng kahoy na blok sa mesa bago siya nagsimulang magkwento. Martial Peak, Kabanata 5058. Maligayang pagbabalik, Old Ancestor. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang bumalik si Tang Qiu. Gaya ng nakagawian, dadalhin ng batang babae si Yang Kai sa marketplace araw-araw at doon siya magpapalipas ng mahabang panahon. Isang araw, pagkatapos niyang kumain ng steamed stuffed buns, binili siya ni Yang Kai ng ilang skewer ng sugar-coated hawthorn fruits. Ang batang babae, na lumulukso sa harapan, ay biglang huminto sa kanyang kinatatayuan at lumingon upang tingnan si Yang Kai. Anong mali? Natarante si Yang Kai. Ipikit mo ang iyong mga mata. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ano ang gusto mong gawin? Bakit mo sinusubukang maging misteryoso? Nagpout ang batang babae. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Sige, sige. Ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata habang sinabihan siya. Iunat mo ang iyong kamay. Narinig na sinabi ng batang babae, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay, at kasunod nito, napagtanto niyang may nakalagay sa kanyang palad. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang tansong barya. Natawa siya. Bakit mo ako binigyan ng tansong barya? Nakatagilid ang ulo, sinabi ng batang babae. Araw-araw mo akong pinapakain, at binilhan mo rin ako ng hairpan. Wala akong ibang maibibigay sa iyo maliban sa bagay na ito. Well, kahit papaano nagpapasalamat siya. Naramdaman ni Yang Kai ang init sa kanyang puso. Kahit na ito ay isang solong tansong barya, ipinakita nito ang sinseridad ng batang babae. Salamat dito, kung gayon. Ngumiti si Yang Kai. Nang handa na siyang itago ang tansong barya,
napagtanto niya na iba ito sa mga umiikot sa marketplace. Ito ay malinaw na mas sinauna. Nagtataka niyang tanong. Saan mo ito nakuha? Wala pang pera sa maliit na batang babae, kaya saan niya nakita ang sinaunang tansong baryang ito? Habang kinakain ang kanyang mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal, sumagot ang batang babae sa mahinang boses. Kinuha ko ito mula sa old ancestor. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. Kinuha mo ito sa old ancestor. Walang pakialam na sagot ng batang babae. Kailangan mong itago ito sa isang ligtas na lugar. Kung makatagpo ka ng anumang panganib, maaari mong mailigtas ang iyong buhay sa pamamagitan ng paglabas ng baryang ito. Biglang bumigat ang sinaunang barya sa kamay ni Yang Kai at mabilis niyang sinabi. Hindi, masyadong mahalaga ang bagay na ito. Itago mo na lang. Nasa hustong gulang ka na, huwag kang masyadong mahigpit. Tawagin natin itong isang araw. Inaantok na ako ngayon, kaya babalik ako at magpahinga. Nang matapos ang kanyang mga salita, ang batang babae ay direktang lumayo. Nang si Yang Kai ay handa nang makipagkarera sa kanya, isang figure ang bumaba mula sa langit at humarang. Ito ay walang iba kundi si Shu Linggang, at nang makita si Yang Kai, dali-dali niyang sinabi. Narito na ang oras. Sumama ka sa akin. Tumingin si Yang Kai sa direksyon na tinatahak ng batang babae at saglit na nag-alinlangan bago umalis kasama si Shu Linggang na nagmamadali. Samantala, maingat niyang iniligpit ang sinaunang barya. Sa marketplace, ang maliit na batang babae, na lumalaktaw, ay biglang huminto sa kanyang paglalakad at hindi kumikibo. Habang nakatayo siya, ang buong marketplace ay tila nagyelo sa oras. Makalipas ang ilang sandali, umihip ang simoy ng hangin sa kalye at ang mga watawat sa magkabilang panig ay nagsimulang pumapatak sa hangin. Sa isang iglap, lahat ng tao sa marketplace ay napalingon sa batang babae. Ang batang babae, na inakala ni Yang Kai ay isang Origin King, ay nakita ang kanyang aura na lumalakas na parang tsunami. Hindi nagtagal, nakarating ito sa Heaven Opening Realm, at tila hindi ito titigil sa lalong madaling panahon. Habang mabilis na tumaas ang kanyang paglilinang, ang kanyang katawan ay tila dumadaan din sa pagbabago. Habang nilalamon ng mahinang liwanag, mabilis na lumaki ang kanyang maliit na figure. Sa isang tasa lang ng tsaa, ang maliit na batang babae, na ang aura ay orihinal na nasa Origin King Realm, ay naging isang nakakaakit na babae sa kanyang late 20s o early 30s. Ang makapal na aura na umiikot sa kanyang paligid ay nagmumungkahi na siya ay nasa itaas ng 8th grade Heaven Opening Realm. Maligayang pagbabalik, Old Ancestor. Maligayang pagbabalik, Old Ancestor. Sa marketplace, narinig ang pagbati mula sa lahat ng direksyon sa tuloy-tuloy na paraan. Iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata at sinabi sa malinaw na boses. Naging mahirap para sa inyong lahat. Tawagin natin itong isang araw. Oo, Old Ancestor. Pagkatapos nilang tumugon sa kanya, ang mga tindahan ay nagsimulang magsara ng mabilis. Sa isang stick ng insenso, natahimik ang orihinal na mataong marketplace, at walang nakikitang tao. Ibinaling ng dalaga ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng inner sanctum na may walang emosyong ekspresyon. Habang ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin, bigla siyang nawala mula sa lugar sa susunod na sandali. Samantala, sina Yang Kai at Shu Linggang ay nakatayo sa deck ng isang warship na umaaligid sa kawalan sa labas ng inner sanctum. Si Shu Linggang ay isang squad leader, at kasama ang kanyang sarili, mayroong 2 7th grade, 8 6th grade, at 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanyang squad para sa kabuoang 13. Ito ay isang medyo karaniwang configuration para sa isang squad sa Great Passes. Ang Dawn Squad ay isang outlier na hindi katulad ng iba. Sa buong Black Ink Battlefield, kakaunti lang ang mga Special Operations Squad tulad ng Dawn Squad. Kahit na mayroon lamang 2 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa squad na ito, ang ganoong roster, kasama ang kanilang warship, ay nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang lakas ng 5 7th grade Heaven Opening Realm Masters kapag nakikipag-ugnayan sa mga kaaway sa larangan ng digmaan, na lubos na pinahusay ang kanilang kolektibong kapangyarihan. Sa sandaling ito, ipinapaliwanag ni Shu Linggang kay Yang Kai ang tungkol sa sitwasyong kinakaharap nila. Ayon sa iyong kahilingan, ang Army Commander sa Inner Sanctum ay nagkaroon ng seryosong talakayan at nakumpirma na ang iyong target ay ang Heiyuan Territory Lord. Isa siya sa pinakamakapangyarihang Territory Lord na nagtatrabaho para sa Mugwang Royal Lord, at nakuha rin niya ang pabor ng huli. Kung maaari kang maging kanyang Black Ink Disciple, magkakaroon ka ng pagkakataong sundan siya sa Royal City, na magpapadali para sa iyong mangalap ng impormasyon. Gayunpaman,
Kailangan ng ilang mga maniobra upang matulungan kang maging kanyang Black Ink disciple. Sa sinabi nito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito dahil ang Army Commanders ay nakabuo ng isang komprehensibong plano. Kung magiging maayos ang lahat, makakamit natin ang ating layunin. Kailangan mo lang itong laruin sa pamamagitan ng tainga at kumilos sa tamang oras. Tumango si Yang Kai. Nakuha ko, sinabi ni Shu Linggang. Ang pagkakataong ito ay mahirap makuha, kaya naman kami ay nagmamadali. Gusto ng Army Commanders na tanungin kita kung handa ka na ba? Seryosong sagot ni Yang Kai. Handa akong isagawa ang ating plano. Mabuti. Malumanay na tumango si Shu Linggang. Hahanapin ba natin ngayon si Hiyuan? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Shu Linggang. Hindi tayo. Si Hiyuan ay nasa isa sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ngayon. Sa kasalukuyan, si Army Commander Wu Qing ang nakikitungo sa kanya. Kung magiging maayos ang lahat, si Hiyuan ay masasaktan ng husto at mapipilitang tumakas. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai nang medyo naisip niya ang plano ng mga nagmula sa Yinyang Pass. Tulad ng sinabi ni Shu Linggang, ang Hiyuan Territory Lord at Wu Qing ay nag-away sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Si Hiyuan ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang Territory Lord na nagtatrabaho para sa Mugwang. Sa kabilang banda, si Wu Qing ang Southern Army Commander dito, at ang pinakamalakas na 8th Grade Heaven Opening Realm Master sa Yinyang Pass. Inaasahan na ang kanilang laban ay magiging matindi, na ang espasyo ay gumuho sa kanilang paligid habang sila ay nakikipaglaban. Magkakilala silang dalawa dahil hindi ito ang unang beses na nag-away sila. Sa kabila nito, naramdaman pa rin ni Hiyuan na lumulubog ang kanyang puso habang si Wu Qing ay kumikilos ng mas mabangis kaysa sa nakaraan. Tila determinado siyang pumatay kahit nasugatan siya sa proseso. Maliwanag na walang pakialam si Wu Qing kung pareho silang mapunta sa isang kakilakilabot na kalagayan. Higit pa rito, taglay ni Wu Qing ang isa sa 4 Universe Pillars, kaya hindi siya natatakot sa Black Ink strength. Ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink clan ay walang silbi laban sa kanya. Samantala, lalong nadismaya ang Hiyuan Territory Lord. Kahit na nagawa niyang saktan si Wu Qing, hindi niya ito nagawang patayin. Sa kabilang banda, siya ay nasugatan din ng husto. Maliban sa kanilang dalawa, ang mga sundalo ng tao at ang Black Ink Clan's army ay nag-aaway sa isa't isa sa larangan ng digmaan. Mayroon ding iba pang mga lokasyon kung saan ang 8th Grade Humans at Black Ink Territory Lords ay nakalok sa matinding labanan. Ang mga tao ang naglunsad ng pag-atake sa pagkakataong ito, na nakahuli sa Black Ink Clan na hindi nakabantay. Hindi naintindihan ni Hiyuan kung bakit agresibo ang pagkilos ng mga tao. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa isang punto kung saan maaari na lamang niyang idikit ang kanyang mga ngipin at magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo sa loob lamang ng kalahating araw, ngunit hanggang sa sandaling ito napagtanto ni Hiyuan na ang mga tao ay lihim na nagpadala ng mga reinforcement sa larangang ito ng digmaan. Sa una, kahit na ang mga tao ay nasa isang kalamangan sa partikular na lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, hindi sila higit na mas malakas kaysa sa kabilang partido. Ngayong mayroon na silang mga katulong, paano lalaban ang Black Ink Clan? Nang makitang sila ay nasa talo, gusto ni Hiyuan na tumakas. Gayunpaman, tila nabaliw si Wu Qing habang nakatutok siya kay Hiyuan, na tiniyak na hindi makakatakas ang huli. Makalipas ang 2 o 3 araw, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malapit sa kapahamakan habang, kahit na ang ilan sa mga sundalo mula sa Yinyang Pass ay napatay, ang bilang ay matatagalan. Sa gitna ng magulong labanan, isang hanay ng liwanag ang biglang bumaril sa kalangitan. Halatang senyales iyon. Ang Black Ink Clan, na walang ideya kung ano ang nangyayari, ay namangha habang iniisip nila kung ano ang ginagawa ng mga tao. Si Hiyuan, na nakikipaglaban kay Wu Qing ay nagpakita rin ng mataimtim na ekspresyon. Biglang-bigla, ibinagsak ni Wu Qing ang lahat ng kanyang panlaban at todo-todo upang hampasin si Hiyuan. Isang nabigla na si Hiyuan ang likas na gumanti. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kapangyarihan, ang kawalan ng laman sa kanilang paligid ay nanginginig ng husto. Pareho silang pinalipad habang nag-spray sila ng isang subo ng dugo. Ang magkabilang panig ay nauwi sa matinding pinsala. Nanguna si Wu Qing dahil siya ang unang kumilos, kaya hindi gaanong malala ang pinsala niya kaysa kay Hiyuan. Kaya naman, mabilis siyang nakabawi at sinubukang sundan ang kanyang pag-atake. Nang makitang galit na galit ang kabilang partido, hindi nang ahas si Hiyuan na magpatuloy sa pakikipaglaban. Bukod dito,
Ang mga tao ay nagpadala lamang ng isang senyales, kaya mas maraming mga reinforcement ang maaaring dumaan. Sa pag-iisip nito, mabilis na naglabas si He Yuan ng malaking black ink cloud at itinago ang sarili sa loob nito. Sumakay si Wu Qing sa ulap, ngunit wala na si He Yuan kahit saan. Makalipas ang kalahating araw, tumahimik ang larangan ng digmaan. Ang humans ay nakakuha ng tagumpay habang ang Black Ink Clan ay tumakas sa kahihiyan. Biglang, isang mahinang tangkiyo ang lumitaw sa tabi ni Wu Qing. Siya ay nasugatan na, sa simula, at bago siya gumaling, pumunta siya dito upang labanan ang isang Black Ink Clan Territory Lord na nagpulala sa kanyang mga sugat. Dahil dito, malamang naaabutin siya ng ilang taon bago gumaling. Ayos ka lang, tanong ni Tang Qiu. Mas malala ang pinsala niya kaysa sa akin. Ngumuso si Wu Qing. Natahimik si Tang Qiu nang muli niyang nasaksihan kung gaano kinasusuklaman ng taong ito ang pagdurusa. Matapos masulyapan ang larangan ng digmaan na magulo, nagpakawala siya ng buntong hininga. Nakaayos na ang entablado. Iniisip ko kung pupunta ang mga bagay sa plano. Walang imot na sumagot si Wu Qing. Marami lang tayong magagawa, ang iba ay nasa langit. Palagi kang tumingin sa maliwanag na bahagi. Si Tang Qiu ay ngumiti, at pagkatapos ay nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagbayad kami ng malaking halaga dito. Marami sa ating mga tao ang namatay. Sana sulit ito. Lahat ng nawalan ng buhay sa Black Ink Battlefield ay hindi namatay para sa wala. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumalikod si Wu Qing at bumalik sa kanyang barko, iniwan si Tang Qiu na may basang ekspresyon sa kanyang mukha. Marshall Peak, Kabanata 5059. Napakalakas. Isang warship ang nag-navigate sa kawalan tulad ng isang maliksi na isda sa tubig. Habang inilalabas ng Heaven Opening Realm Masters ang kanilang World Force, na-activate ang arrays na pinapagana nila. Sa sumunod na sandali, naglunsad sila ng marahas na pag-atake sa kanilang mga kaaway. Ang bawat strike ay katumbas ng pag-atake ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang Black Ink Clansmen, na tumatakas, ay hindi napigilan ang mga pag-atake at ang malaking bilang sa kanila ay agad na napatay, na ang mga nakaligtas ay random na nagkalat. Ang warship na ito ay walang iba kundi si Shu Linggang, na tinulungan siya ng kanyang mga miyembro ng squad. Umalis sila mula sa Yinyang Pass at dumating sa kanilang destinasyon sa tamang oras. Bago pa man sila makapag-ayos, nakita nila ang ilang Black Ink Clansmen na tumatakas patungo sa kanilang direksyon. Parehong alam ni Yang Kai at Shu Linggang na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay malamang na tumakas mula sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Ang nakita sa harap ng kanilang mga mata ay nagmungkahi na ang mga tao ay nakakuha ng mataas na kamay sa larangan ng digmaan, at maaaring nasira pa nila ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan. Iyon ang dahilan kung bakit tumakas ang mga Black Ink Clansmen na ito. Walang kahit isang feudal lord sa grupong ito, kaya sila ay maituturing na hindi gaanong mahalaga. Hindi man lang interesado si Yang Kai at ang iba pa na makipaglaban sa kanila dahil, sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng warship, madali nilang masisira ang Black Ink Clansmen na ito. Sa kasalukuyan, sila ay nakaistasyon sa rutang kailangang daanan ng Black Ink Clansmen kung gusto nilang umatras sa kanilang teritoryo. Ito ay isang plano na ginawa ng mga mula sa Yinyang Pass. Ngayon, hinihintay nilang dumating ang sugatang si He Yuan sa lugar na ito. Iyon ang magiging mahalagang sandali kung kailan nila isasagawa ang plano na ginawa ng mga mula sa Yinyang Pass. Upang maging matagumpay ang planong ito, maagang naglunsad ang Yinyang Pass ng isang komprehensibong pag-atake sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan upang si Yang Kai ay makapagkunwaring isang Black Ink Disciple at ligtas na makarating sa hinterland ng Black Ink Clan. Ang iba't ibang bahagi ng planong ito ay konektado sa isang maselang paraan. Ang mga mula sa Black Ink Clan ay hindi kailanman umasa na ang mga tao ay gagawa ng ganoong paraan para lamang ilusot si Yang Kai sa kanilang teritoryo. Matapos mag-navigate ang warship sa kawalan para sa isa pang kalahating araw, nagawa nilang pumatay ng maraming Black Ink Clansmen. Sa kalaunan, nakatagpo sila ng isang grupo na karapat-dapat sa kanilang atensyon. Mayroong higit sa 100 Black Ink Clansmen sa grupong ito na may second feudal lords na nangunguna sa kanila. Gayunpaman, pareho silang nasugatan dahil sila ay nasa isang matagal na labanan ngayon. Halatang nasaraan ng loob ang buong grupo. Sa sandaling makita ng mga feudal lords na papalapit ang warship, sila ay nabigla. Hindi nila maintindihan kung bakit lilito sa ganitong uri ng lugar ang isang warship na kabilang sa humans. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban ang mga feudal lords sa mga tao, kaya alam nila na ang ganitong uri ng warship ay makapangyarihan. Kahit na mayroon lamang isang dosina o higit pang mga tao sa isang human squad,
karaniwang mayroong 2 7th grade Heaven Opening Realm Masters na kasama nila. Ang mga miyembro ng squad, kasama ng warship na ito, ay higit sa sapat upang harapin ang mga sugatang Black Ink Clansmen na ito. Gayunpaman, habang iniisip ng mga feudal lord ang katotohanang mas marami pa sa kanilang mga kasama ang papunta sa lugar na ito, napatahimik nila ang kanilang isipan. Ano man ang dahilan kung bakit lumitaw ang warship na ito sa lugar na ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang makakuha ng ilang mga merito. Hanggat maaari nilang matrap itong human squad dito, sa kalaunan ay masupol nila sila kapag mas marami pa sa kanilang mga angkan ang dumating. Nakaranas lang sila ng isang nakakahiyang pagkatalo, kaya kung makapag-ambag sila dito, baka maligtas sila sa kaunting parusa pagbalik nila. Sa pag-iisip nito, ang mga feudal lords ay nagpalitan ng tingin at tumanggo. Nagkasundo sila ng hindi nangangailangan ng talakayan. Ang isa sa mga feudal lords ay mabilis na nagwagayway ng kanyang kamay at nagutos. Palibutan sila dito, huwag hayaan silang tumakas. Nang matapos ang kanyang mga salita, sumugod siya pasulong tulad ng isang pusa na nakahuli ng simoy ng isda. Para bang nag-aalala siya na hindi siya makakakuha ng gantimpala dahil hindi siya ang unang gumawa ng hakbang. Gayunpaman, ang kanyang nakita sa susunod na sandali ay namangha sa kanya. Noong una ay naisip niya na ang squad na ito, na nag-iisa sa lugar na ito, ay agad natatakas kapag nakita ang napakaraming Black Ink Clansmen, ngunit ang mga bagay ay naging ibang-iba sa kanyang inaasahan. Sa halip na tumakas, pinalayas talaga ng squad ang kanilang warship patungo sa kanila. Bago pa man dumating ang warship, nagsimulang kumurap ang mga array nito. Ang feudal lords, na nasa unahan, ay natigilan nang makaramdam siya ng panganib. Mabilis siyang umiwas, at sa sumunod na sandali, isang malakas na sinag ng liwanag ang bumaril at pamunit sa kawalan. Kahit na matagumpay na naiwasan ng feudal lords ang pag-atake, nakaramdam pa rin siya ng epekto mula rito. Sa simula pa lang ay nasugatan na siya, kaya kung ngayon lang siya nataman, malamang ay nawalan na siya ng buhay. Nang iangat niya ang kanyang ulo, naramdaman niyang dinudurog ang kanyang puso. Isang puwang ang lumitaw sa gitna ng grupo ng mahigit 100 Black Ink Clansmen. Mahigit 20 sa kanyang mga nasasakupan ang namatay matapos ang pag-atake. Muling sumiklab ang pagbabago-bago ng enerhiya nang lumabas ang 2 pang sinag ng liwanag mula sa warship. Kahit na sinubukan ng Black Ink Clansmen na umiwas, marami pa rin sa kanila ang napatay. Pagkatapos ng 3 pag-atake mula sa warship, higit sa kalahati ng Black Ink Clansmen ang ipinadala sa daan patungo sa Yellow Springs. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil bigla na lang, isang figure ang lumabas sa warship na may hawak na sibat. Sa isang simpleng tulak, tila hindi pinansin ng sandata ang distansya sa pagitan nila at hindi nagtagal ay nakarating sa feudal lord. Ang feudal lord ay natakot dahil hindi niya inaasahan na ang tao na ito ay napakabilis at nagmamadaling pinalabas ang kanyang Black Ink strength upang bumuo ng isang kalasag sa kanyang harapan. Ang karaniwang hindi masisirang kalasag ay hindi nakayanan ang pag-ataking ito. Sa sandaling nadikit ang sibat sa kalasag, nabasag ang solidong Black Ink strength. Gayunpaman, ang panandaliang pagkaantala na ito ay nagbigay daan sa feudal lord na baguhin ang kanyang anyo upang hindi matamaan ang kanyang mga vitals. Habang bumulwak ang maitim na dugo, ang sibat ay tumusok sa balikat ng feudal lord at dumaikit sa kabilang panig. Ang sugatang feudal lord ay parehong nabigla at galit na galit habang siya ay tumangala at umuungal, nakakuyong ng mahigpit ang kanyang kamao habang siya ay sumuntok. Ang pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan na maaaring magwasak sa langit at makabasag ng lupa. Gayunpaman, hindi nakuha ng feudal lord ang kanyang target. Hindi niya alam kung paano nawala ang kalaban, ngunit nang madetect niyang muli ang aura ng kabilang partido, naramdaman niyang may panganib na dumarating sa kanya mula sa gilid. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang mukhang walang awa na binata at isang matulis na sibat na mabilis na lumaki sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, itinaas ng feudal lord ang kanyang mga braso sa pagtatangkang pigilan ang pag-atake. Kasabay nito, nagbuga siya ng Black Ink cloud mula sa kanyang bibig upang lumunin ang tao sa pag-asang uurong ang huli. Ang sibat ay tumago sa itim na ink cloud at dumausdad sa kanyang mga braso bago hinampas ang ulo ng feudal lord at naging sanhi ito ng pagsabog. Ang binata ay tumakbo palabas ng Black Ink cloud at nilampasan ang walang ulo na feudal lord ng walang tigil. Ang kanyang buong figure ay nilamon ng pagpatay na layunin. Natahimik ang larangan ng digmaan. Ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen ay namangha, habang kasabay nito, naramdaman ni Shu Linggang at ng kanyang squad na sakay ng warship ang kanilang kilay. Napakalakas. Napalunok si Chingkoy, na namamahala sa isa sa mga arrays. Kahit na siya ay nag-ooperate ng array,
Kitang-kita niya kung ano ang nangyari ngayon. Ilang paghinga lang ni Yang Kai para lumipad palabas ng warship at pumatay ng isang feudal lord sa wala pang 5 galaw. Isang feudal lord ang pinatay ng ganoon. Kahit na siya ay nasugatan na sa simula, siya ay isang feudal lord pa rin nakatumbas ng isang 7th grade human master. Sa kabila noon, wala pa rin siyang kapangyarihan bilang isang bata sa harap ni Yang Kai. Ang ganitong uri ng napakalaking kapangyarihan ay hindi pa naririnig. Kahit na nakita ni Cheng Kui ang maraming 7th grade Heaven Opening Realm Masters mula noong dumating sa Black Ink Battlefield, wala sa kanila ang maihahambing kay Yang Kai, kahit ang kanyang Hanord Master Shu Linggang. Naalala niya na noong una niyang nakilala si Yang Kai, pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Dahil sa iba't ibang dahilan, nakibahagi si Yang Kai sa Dao Theory Assembly na nilalayong pumili ng asawa para kay Ku Huashang, at kalaunan ay nanalo siya sa unang pwesto. Simula noon, si Yang Kai ay naging isang sikat na figure sa Cave Heavens at Paradises. Lumipas ang maraming taon, at ngayon ay nalampasan ni Yang Kai si Cheng Kui ng malaking margin pagdating sa lakas. Pagkatapos gumawa ng ilang kalkulasyon, napagtanto ni Cheng Kui na isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master noong ang brat ay Emperor Realm Junior pa lang. Nasa 6th grade pa siya nang umakyat ang batang ito sa 5th grade Heaven Opening Realm. Nang makapasok ang brat sa 6th grade, isa pa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Ngayon ang brat na iyon ay nasa 7th grade, habang nasa 6th grade Heaven Opening Realm pa siya. Sa pag-iisip nito, nalungkot si Cheng Kui, iniisip na nasayang niya ang lahat ng mga taon na nabuhay siya. Si Su Yingzhou, na namamahala sa isa pang hanay, ay tila nakakita ng pagbabago sa kanyang emosyon, kaya malumanay niyang sinabi. Palaging may ilang mga tao sa mundo na labis na biniyayaan ng swerte at talento, kaya walang saysay na pakiramdam na aabala nito, senior brother. Dahil hindi ka maihahambing sa kanila, dapat kang magsikap na maging mas mahusay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong sarili sa bawat araw. Ang tanging tao na kailangan mong malampasan ay ang iyong sarili. Napangiti si Cheng Kui. Naiintindihan ko, ngunit, ito ang unang pagkakataon na napagtanto kong may napakalaking agwat sa pagitan namin ng iba. Sinabi ni Shu Linggang sa seryosong tono. Dahil alam mo ang iyong mga pagkukulang, maaari mong pagbutihin ang iyong sarili. Kung isasaalang-alang na hindi ka kasing swerte at talino gaya niya, kailangan mong magsikap ng husto. Sa daan patungo sa tuktok, walang mas mahalaga kaysa sa iyong sariling pagsisikap. Oo, magalang na sagot ni Cheng Kui. Ang Deputy Squad Leader, na isa ring 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay lumapit kay Shu Linggang at nagtanong sa mahinang boses. Kailangan ba natin siyang tulungan, Squad Leader? Umiling si Shu Linggang. Hindi na kailangan iyon. Manood ka lang. Sa paghusga sa bilis na napatay ni Yang Kai ang isang feudal lord, wawasakin niya ang mga Black Ink clansmen na ito nang wala sa oras kahit na walang tulong mula sa kanila. Habang nag-uusap sila, ang mga nakaligtas na Black Ink clansmen ay naging gulo. Ang natitirang feudal lord ay natakot sa katotohanan na ang kanyang kasama ay napatay sa loob lamang ng ilang paghinga ng oras. Ang kanyang lakas ay kapantay ng kanyang kasamang napatay, ngunit ang huli ay madaling ipinadala ni Yang Kai sa 2 o 3 galaw lamang. Naisip niyang hindi rin siya makakapareha ng binata. Ang tao ba talaga ay isang 7th grade master? Halos mabaliw ang feudal lord. Naisip niya na kahit ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi siya kayang bigyan ng labis na pressure. Bakit magkakaroon ng nakakatakot na 7th grade human sa mundong ito? Sa makatuwid, sa sandaling lumingon si Yang Kai upang tingnan ang feudal lord at ikinulong ang kanyang sentido sa kanya, ang huli ay direktang tumalikod upang tumakas ng walang intensyon na lumaban. Gayunpaman, bago siya makatakas sa anumang kapansin-pansing distansya, siya ay nanginginig at naging ugat sa lugar. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niyang nakausli ang dulo ng sibat sa kanyang dibdib. Umaagos ang itim na dugo mula sa sugat, at hanggang sa sandaling ito ay napadama siya sa matinding sakit. Habang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, nais ng feudal lord na gumawa ng panghuling ganting welga, ngunit mabilis na hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at pinalakas ang kanyang world force. Kasunod nito, ang feudal lord ay sumabog sa ambon ng dugo habang ang kanyang mga sirang paa ay nagkalat sa paligid ng kawalan. Nakakahiya. Bulong ni Yang Kai sa ilalim ng kanyang hininga. Ang unang feudal lord ay nagkaroon ng lakas ng loob na makipagpalitan ng mga galaw sa kanya upang lumaban. Gayunpaman, ang feudal lord ito ay nais lamang tumakas, na nagpabilis lamang sa kanyang pagkamatay. Sa simula, mayroong higit sa 100 Black Ink clansmen sa grupong ito, ngunit kalahati sa kanila ay nawasak ng warship sa unang labanan.
Pagkatapos, ang dalawang feudal lords ay pinatay sa pamamagitan ng sibat ni Yang Kai. Paanong ang natitirang Black Ink clansmen ay dapat na maging katugma para sa kanila ngayon? Habang kumilos ng magkasama ang warship at Yang Kai, lahat ng Black Ink clansmen ay napatay kaagad. Marshall Peak, Kabanata 5060. Pananambang. Kahit na ang isang grupo ng higit sa 100 Black Ink clansmen ay nawasak, ang labanan ay hindi pa rin natapos. Parami ng parami ang mga grupo ng Black Ink clansmen na may iba't ibang bilang na tumatakas mula sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Ang mga Black Ink clansmen na ito, na halos-halos patay na dahil sa pakikibahagi sa mahusay na labanan, ay hindi na makakabuo ng isang epektibong pormasayon. Hindi lamang sila nangamba habang tumatakas, ngunit sila ay nagkalat at nagkagulo. Nais lamang nilang tumakas mula sa lugar na ito at bumalik sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Bagamat si Yang Kai lamang ang umalis sa warship para direktang harapin ang kaaway, tutulungan siya ng warship na pinamumunuan ni Shu Linggang. Wala nang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ang mga naduduwag na Black Ink clansmen na ito, kaya madali silang napatay sa sandaling nakipagsagupaan sila kay Yang Kai. Kasama ang array sa warship, madali nilang mapupuksa ang karamihan sa mga kaaway. Siyempre, ang isang maliit na bilang ng Black Ink clansmen ay sapat na mapalad na matagumpay na tumakas. Ito ay isang magandang simula para sa mga tao. Ang Black Ink clansmen ay madaling napatay anuman ang kanilang bilang. Una sa lahat, ang mga Black Ink clansmen na ito ay nakakalat sa paligid. Pangalawa, walang tunay na makapangyarihang masters, kaya hindi nila nagawang labanan ang sibat ni Yang Kai. Ang ilang mga feudal lord na lumitaw ay lahat ay pinatay sa sandaling dumating sila. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lalong naging mahirap na harapin ang mga kaaway. Dumadaming bilang ng Black Ink clansmen ang dumating sa lugar na ito at namangha nang makita ang matinding labanan na nagaganap, sa pag-aakalang ang mga tao ay nag-ayos ng pananambang dito. Gayunpaman, nang magkaroon sila ng mas malinaw na larawan ng labanan, itinalaga nila ang kanilang mga isip sa kagaanan. Nagkaroon nga ng ambush, pero isa lang itong squad-level warship. Sa madaling salita, isang squad of human soldiers lang ang sumusubok na tambangan sila dito. Wala silang ideya kung bakit mayroong human squad sa lugar na ito, ngunit naisip nila na ang mga miyembro ng squad na ito ay gustong kumita ng mga merito sa pamamagitan ng pagsisikap na samantalahin sila habang sila ay nasugatan, kaya naman ang kabilang partido ay umalis sa pangunahing puwersa ng mga tao. Walang dapat ikatakot dahil may squad lang. Kasunod ng mga utos ng mga feudal lords, hindi mabilang na high-grade at low-grade Black Ink clansmen ang umakay patungo sa warship. Kaagad, nakaramdam ng matinding pressure si Yang Kai. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya natatakot sa high-grade at low-grade Black Ink clansmen na ito. Kahit na hindi niya magawang patayin silang lahat, ang tanging pagpipilian niya ay tumakas. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi tumakas, at hindi niya maipakita ang alinman sa kanyang space secret techniques. Sa makatuwid, kapag nahaharap sa pag-agos ng Black Ink clansmen, maaari lamang niyang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumaban. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang bumaril mula sa warship. Sila ay walang iba kundi si Shu Linggang at ang isa pang 7th grade vice squad leader, na nagpas siyang tumulong. Sa sandaling iyon, nagsimula ng massacre ang tatlong 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na tinulungan ng isang warship. May mga Black Ink clansmen na pinapatay sa bawat hininga. Hindi nagtagal ay tinakpan ng minced meat, dark blood, at Black Ink strength ang kawalan. Ang ilan sa mga feudal lord ay magtatago sa gitna ng kumpay ng kanyan at palihim na lalapit sa tatlo sa kanila, naghihintay ng pagkakataong maglunsad ng mga sneak attack. Sa ganitong magulong labanan, kahit ang isang veteranong 7th grade master na tulad ni Shu Linggang ay hindi nakadetect ng ganoong nakatagong panganib. Sa kabutihang palad, may natitirang lakas pa si Yang Kai habang patuloy niyang binabantayan ang kanilang paligid. Sa tuwing lalapit ang isang feudal lord, agad niyang nakikilala ang mga ito. Matapos mapatay ang ilan sa mga walang ingat na feudal lord na ito, ang natitirang mga feudal lord ay hindi nang ahas na sumulong. Pinanood nila ang labanan mula sa malayo dahil gusto nilang maubos ang enerhiya ng mga 7th grade human na ito gamit ang cannon fodder bago sila makuha. Sa larangan ng digmaan, si Yang Kai ay nagpakita ng kalmadong ekspresyon. Panay ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang kanyang sibat, at bawat pag-atake ay maaaring magdulot ng kritikal na pinsala sa kanyang mga kaaway. Madalang na siyang nakaranas ng labanan na ganito katindi, ngunit lahat ay nasa kanyang kontrol. Gayunpaman, si Shu Linggang at ang vice squad leader ay lalong nangamba. Habang napapaligiran sila ng parami ng paraming Black Ink clansmen,
hindi nila maiwasang isipin na baka hindi sila makaligtas sa araw na ito. Ang isang squad ng isang dosenang miyembro sa teorya ay hindi dapat labanan ang napakalaking grupo ng Black Ink Clansmen, kaya pareho silang nagulat na sila ay nagtiyaga ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, alam nila na ang dahilan sa likod nito ay dahil nalabanan ni Yang Kai ang karamihan sa mga kaaway. Kung hindi dahil sa kanya, nawasak ang kanilang squad. Ang mga sinag ng liwanag ay kinunan mula sa array sa warship papunta sa Black Ink Clansmen, sa bawat strike ay nagdudulot ng matinding suntok sa mga kaaway. Gayunpaman, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ni Chingkoy ay hindi nagawang i-sustain ang pag-activate ng array sa loob ng mahabang panahon. Ang defensive light sa paligid ng warship ay nasa bingit din ng pagbagsak kasunod ng walang humpay na pag-atake mula sa Black Ink Clansmen. Kapag nabigo ang mga kalasag ng warship, mawawalan ng proteksyon ng warship ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng isang squad. Kapag nangyari iyon, hindi nila maiiwasan ang Black Ink Strength, kaya mahuhulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Kahit na sila ay nagpapalitan sa pagpapatakbo ng arrays, hindi sila makakuha ng sapat na oras upang talagang magpahinga dahil sa tindi ng labanan. Imposible lang na magtiyaga sila ng matagal. Lahat ng miyembro ng squad ay naubos pagkatapos ng kalahating araw ng labanan. Maging si Shu Linggang at ang kanyang 7th grade vice squad leader ay hindi na kasing bangis noong nagsimula sila. Tanging si Yang Kai lang ang nanatiling walang awa at masigla gaya ng dati. Ang lakas ng pamana ng isang Heaven Opening Realm Master ay ipinakita sa naturang labanan. Sa katunayan, si Shu Linggang ay di umano'y mas makapangyarihan kaysa kay Yang Kai pagdating sa kanyang pamana. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang veteranong 7th grade Heaven Opening Realm Master habang si Yang Kai ay isang bagong na-promote. Sa madaling salita, ang kanyang paglilinang ay nauna kay Yang Kai ng libu-libong taon. Gayunpaman, si Yang Kai ay nagkaroon ng World Tree clone sa kanyang miniature universe, kaya hindi siya natatakot sa Black Ink Strength. Kaya naman, hindi na niya kailangang ilihis ang alinman sa kanyang kapangyarihan para labanan ang Black Ink Strength sa labanang ito. Sa kabilang banda, si Shu Linggang ay kailangang patuloy na gumastos ng isang bahagi ng kanyang World Force upang palayasin ang Black Ink Strength, kaya mas mabilis na napapagod ang kanyang sarili. Bukod dito, ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng miniature universe ni Yang Kai ay patuloy na mapupunan at madaragdagan ang kanyang pamana at world force. Sa makatuwid, ang kanyang tibay ay mas mataas kaysa sa karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bukod pa rito, sa tuwing humihinga ang World Tree clone, ang kanyang world force ay dinadalisay. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang humarap ng mas matinding suntok sa mga kaaway kaysa sa karamihan ng 7th grade humans. Hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nawalan ng buhay, kabilang ang ilang feudal lords. Sa paglipas ng panahon, dumaraming bilang ng Black Ink Clansmen ang napatay, ngunit ang epic battle na ito ay tila hindi titigil sa lalong madaling panahon. 1,000 kilometro ang layo mula sa larangan ng digmaan, mayroong isang malaking barko na naglalayag sa kawalan. Sa malaking barko ay natalo ang Black Ink Clansmen. Marami sa mga nasugatang taong ito ay nakahiga sa kubyerta at dumadaing sa sakit. Masasabing nakaranas sila ng matinding pagkatalo sa katatapos lang na labanan. Para sa ilang kadahilanan, ang mga tao ay nabaliw at nagpakilos ng mas maraming sundalo kaysa sa inaasahan, na ikinabiglan ng Black Ink Clan. Maging ang mga territory lord na namamahala sa larangan ng digmaan ay pawang nasugatan. Ang isa sa mga territory lord ay napatay pa ng 2 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagsanib puwersa. Hindi madaling tumakas mula sa larangan ng digmaan dahil ang mga tao ay walang humpay na hinahabol sila, sinasamantala ang bawat pagkakataon na maaari nilang pumatay ng higit pa. Hanggang sa 1 oras ang nakalipas nang sa wakas ay tumigil ang humans sa paghabol sa kanila, na nagbigay daan sa mga Black Ink Clansmen na ito na makahinga. Ang pagtugis ay nagpalala din sa mga pinsala ng mga territory lord na ito. Maliban kay Hiyuan, ang ibang mga territory lords ay nakatulog ng mahimbing. Kailangang ipadala agad sila sa Black Ink Nests. Kung hindi, maaaring bumaba ang kanilang ranggo mula sa kanilang mga pinsala. Natalo na sila sa labanan, kaya kung makita ng ilang territory lords ang kanilang pagbawas ng ranggo sa parehong oras, hindi maipaliwanag ni Hiyuan ang kanyang sarili kay Mugwang. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga territory lord na iniutos ng isang royal lord ay direktang sukatan ng kanilang lakas. Sa makatuwid, kinailangan ni Hiyuan na bumalik sa kanyang teritoryo sa lalong madaling panahon upang maipadala ang mga walang malay na territory lord na ito sa Black Ink Nests. Samantalang si Hiyuan mismo, napagod din siya.
Gusto niyang makapagpahinga sa loob ng kanyang Black Ink Nest, ngunit siya lang ang Territory Lord na may malay pa sa puntong ito. Dahil dito, kailangan niyang magtiyaga upang maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari. Sa kasamaang palad, nangyari pa rin ang pinakakinatatakutan niya. Habang siya ay naliligaw sa kanyang pag-iisip, isang feudal lord ang mabilis na lumapit sa kanya at nagulat. Master, may laban ng 1,000 kilometro sa unahan. Parang may ambush ang humans. Isang gulat na hiyuan ang tumayo mula sa malaking upuan at sumigaw. Isang ambush. Saan nanggaling ang mga tao? Ang feudal lord ay natakot, at nahaharap sa panggigipit ng kanyang superior, sumagot siya sa nanginginig na boses. Wala akong ideya. Sige, alamin mo. Bulalas ni Hiyuan. Oo, ang feudal lord ay umalis sa lugar nang matanggap ang utos. Isang walang isip na Hiyuan ang nagsimulang maglakad pabalik-balik. Ni hindi nga siya sigurado kung makakaligtas pa siya dahil may ambush sa unahan nila. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Kahit na may iba pang mga territory lord sa barko, sila ay nasugatan at lahat sila ay nakoma. Masisira ang kanilang mga pundasyon kung sila ay pilit nagigising, at kadudad ang kung gaano kalaki ang kanilang maitutulong kahit na sila. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit may ambush sa unahan niya. Dapat pansinin na kahit na ang Black Ink Clan ay nakaranas ng matinding pagkatalo sa nakaraang labanan, ang humans ay hindi naging mas mahusay. Ang ilan sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay labis na nasugatan, at kung hindi dahil sa ang human ay nagdeploy ng mas maraming reinforcement para sumali sa labanan, ang Black Ink Clan ay hindi sana napahiya ng husto. Gayunpaman, ang lugar sa harap niya ay napakalapit sa base ng Black Ink Clan, ngunit ang humans ay nag-ayos ng isang ambush doon. Hindi ba sila nag-aalala na mapansin ng Royal Lord at magpasya silang patayin? Kapag nangyari iyon, mangangahulugan ito ng napakalaking pagkalugi para sa mga tao, na kilala sa kanilang katusuhan. Hindi maisip na gagawin nila ang gayong walang ingat na bagay. Sa katunayan, kung mayroong isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa labanang nauuna sa kanya, si Hiyuan ay walang magagawa kundi ang lumihis. Dahil sa estadong kinalalagyan niya, hindi siya maglalakas loob na direktang harapin ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Tiyak na kailangan niyang tumakas. Hindi nagtagal, bumalik ang feudal lord at nagulat. Master, nakalap ako ng ilang kapakipakinabang na impormasyon. Isa lang ang human squad sa unahan natin. Nang marinig iyon, napangiti si Hiyuan. Isang squad. Sigurado ka ba? Tumango ang feudal lord. Oo, mayroon lang isang squad. Nakita ko ito ng aking mga mata. Mayroon lamang 3 7th grade humans habang ang iba ay hindi karapat-dapat sa aming pansin. Kaya iisa lang ang squad. Saglit na nagulat si Hiyuan bago lumipat sa deck para masusing pagmasdan ang larangan ng digmaan. Bilang isang territory lord, madali niyang nakita ang mga nangyayari sa layo na 1,000 kilometro, kaya hindi nagtagal ay kinuha niya ang mga nangyayari sa larangan ng digmaan. Tulad ng iniulat ng kanyang subordinate, mayroon lamang isang karaniwang human squad na may squad-level warship sa harap nila. Mayroong 3 7th grade Heaven Opening Realm Masters, habang ang iba ay nasa 5th grade at 6th grade. Nagdilim pa rin ang ekspresyon ni Hiyuan habang nagtanong. Paano napatay ng isang human squad ang napakaraming angkan natin? Nakikita niya na maraming tinadtad na karne at maitim na dugo ang nakakalat sa paligid ng larangan ng digmaan, na nagmumungkahi na sila ay dumanas ng napakalaking pagkatalo.